Surrender na kayo sa Panginoon. Taas ang kamay. Come on, taas ang kamay. Surrender na talaga kayo. Come on, just begin to give your life to the Lord in this morning. Oh God, come on, just begin to lift up your voice. And give your life tonight this morning. Oh, we bless your name, Lord God. Oh, maghali ka, Panginoon, sa aming mga buhay. We bless you, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, kaya ninyo tinataas ang inyong mga kamay kasi may ginawa ang Diyos sa mga buhay ninyo. Sa akin, may ginawa siya. Parehas lang naman ang ginawa ng Diyos sa atin. Ano? Niligtas niya tayo. Ang ginawa ng Diyos sa atin, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At tayong lahat na nakakilala sa Kanya ay papunta tayo na langit. Tapos, bibigyan ka pa na niya ng mansyon. Sino ba hindi magtatas ng kamay? Na alam mo lang, pagdating mo sa langit, may mansyon ka. But did you know, just aside lang, na pagdating nyo sa langit, kung ano ang gusto nyo dito sa lupa, kung anong pinapangarap ninyo, halos ka-awit doon ng mansyon ninyo. Yung mga ninanaasan ninyo, mga upuan ganyan, kamukha po ng nilagay na why? Kasi gusto ng Diyos matuwa kayo. Kaya kung ako sa inyo dito, nandito ka lang kayo, mangarap na kayo na maganda. Baka pagdating nyo doon, bahay kubo pa rin, nagtapakan ka ng densyo. Tapos maganda po doon. Amen. Number 3, hala. Ito po yung, hindi po ito yung mga sinasabi ng mga tao walang pera. Hala. Hala, hindi po sabihin to rate, to boast, o yung magyabang. Yan, dito pumapasok yung wala sinabi ang lolo mo sa lolo ko. Diba? Kung sinasabi ng katabi mo, pinayaman ako ng Diyos, ikaw naman sinasabi mo, ako, pinatawad naman niya ako. Mga ganyan ba? Pinagyayabangan. Pinagyayabang po natin ang ginawa ng Diyos. And at the same time, the word hala means, alam naman ninyo ito, to get one in his toes and make him wanna dance. Tutuwa ako sa inyo kanina. Ate, natuwa ako sa iyo kanina. Dadalangin ko yung anak na, ay, what did there? Kita makanita? Diba? Imagine nagawa niya yun. Awak-awak niya yung anak niya. Dahil alam, natugod. Mo gusto ko na. Ulit. Diba ho? Yung nagawa niya yun. Why? I mean, it's a good sign that they're ready to praise God and they're ready for their miracles. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. Ito naman, number 4 na tayo para mabilis po tayo. Para hindi tayo abutan ng pagkid dito. Number 4, samar. Let's say samar. Malakas po, samar. Lakas-lakas, come on, samar. Samar to play an instruments that glorifies God. Ito yung mga instrumento kaya na-imagine pa ninyo na mag-place tayo, wala sila. Wala to. Medyo magdagahan na po tayo, di ba? Sabi niya, oh, let's pray. Hallelujah! Sabi niya. Alam mo niyo yung hallelujah, it means 1,000 praise. Kasi alam ng Panginoon, maraming tao tamad eh. Kaya isa na lang. Hallelujah! Pwede mo natin sigaw yun? 1, 2, 3. It's 1,000 praise. Yes, sabi niya, praise the Lord. Praise Him with the trumpet. Nasa yung ay, na-bless ako sa iyo kanina bro. Sabi mo siya before. 1, 2, 3. Sabi nga, akala kasi natin mga simbolo lang ito. Sabi nga, praise Him with the trumpet. Ang sinasabi po dito, ito po yung shofar. Na kung saan kapag binlong ito, ibig sabihin, magsisimula na yung worship service. That's why kanina sabi ko kay AJ Boy, sabi kay Abel, bago tayo magsimula, i-blow niya yung shofar. And when he started blowing the shofar, something came upon us. May nangyari, basta bigla na lang napuno, parang may nabuksan. Come on, let's do it one more time there. Praise the Lord with a shofar.
again this morning. 1, 2, 3. Hallelujah. Something is happening. Kaya ibig sabihin niyan, buksan ang bawat puso. Buksan ang bawat damdamin dahil papasok ang Panginoon ng kalwalhatian. Hindi niyo malayan when He started to blow the trumpet, when He started to blow the shofar, hindi niyo na malayan, pagbukas na inyong mga puso, ano man ang kailangan ninyo. Ito na naman. Ito na naman. Sabi niya, the Lord is coming with His saints and He is coming with His gifts.